So itong aircon na to guys, tinawagan tayo ng client, hindi raw lumalamig. Inabitan natin ng hose, ay yun, wala nang freon. Yung ginawa natin, sinara muna natin yung kanyang tray to valve, no, para pag ligtis naka-isolate muna yung kanyang copper tubing hanggang sa indoor unit. Tapos guys, wala tayong nitrogen, kaya freon lang muna pinatesting natin. Maganda lang, nakita kagad natin yung leak. Ayan yung flare nut, basag. So siguro sa vibration, no, na sobra ng higpit dati. So babaklasin natin tong flare nut para mapalitan. Kailangan natin ay pamalit na flare nut. Puputulin natin tong kanyang copper tube na 1/4. Kakasya pa naman yan, ano. Mahahatak pa ng konti. Ayan. Basag, oh. May na talaga pagka minsan, pagka hindi gawang Japan o US, ano, gawang China eh. Ayan, oh, basag talaga eh. Kaya yung pagkahigpit niya guys, hindi na niya mahawakan masyado, no. Hindi maipapress. Ayan, oh, basag na basag talaga siya eh. Ayan guys, naputol na natin yung copper tube. Kinabit na rin natin yung flare nut. Ayan, ipi-flare na lang natin para maayos na, no. Tsaka natin hihigpitan ulit. So yan, itong ganitong flaring tools guys, bagamat ito ay classic, ano, lumang modelo, mas gusto kong gamitin kasi pwede siyang gamitin pag nag-i-install ka. Pag medyo nakupian ka, pwede mong iipitin yan para mabilog yung copper tube. Hindi kagaya nung bagong flaring tools na maganda yung pagkaka-flare doon, pero hindi siya multiple use, ano, hindi siya magagamit sa ganon. Pang flare lang talaga siya. Ito higpitan natin para ayos na. Ligtis natin. Pag okay na, vacuum na natin. Tapos restart na natin guys, ano. Ayan, ligtis uli natin. Freon lang din pang ligtis guys, pangamat pinagbabaw na technique to, lalo na sa DNR. Pero no choice tayo ngayon, pumunta tayo rito, wala tayong dalang nitrogen, ano. So ayan, sabunan natin. Yun. Oh, wala nang bula guys, ayos na. So ayos na tayo. Vacuum na lang, vacuum. Saka natin kargahan mamaya ng freon. Ang freon nito guys ay R410. Ayan, after 30 minutes okay na yung vacuum natin. Lipat natin dito sa tangke. Yung nakakabit na ho sa vacuum ay lipat natin sa freon na to, tangke ng freon. Medyo luma na tong ating tangke, ano. Freon din yan, kaya ibang klaseng freon yan, tsaka maliit, pang service lang talaga. Parehas lang, maliliit na aircon lang. So yan guys, nakita nyo guys, bago ko i-release doon sa charging mismo ay pinerge muna natin yung hangin. Kailangan talaga wala man lang hangin na magsisirculate sa system para maganda ang kanyang lamig. So ito, pag testing, kailangan ay malamig na to.
Ito guys, technique kapag ka nag-charge tayo ng preon tapos maliit na tangke, lalo na disposable, ano, manipis yung tangke. Pagka kasi lumalabas yung preon dyan, lumalabas yung tangke. Ngayon hindi na siya makalabas. Pag nagkakaroon ka, mahirap na. Kaya pinaka the best dyan ay ilubog mo sa tubig. Kailangan ay matanggal yung lamig-lamig niya, yung parang nag ano din siya, nagpapawis din yung sobrang lamig, ano. Pero pagka naman ay matagal ka mag-charge, lalo na malaki yung aircon, kailangan mo palitan din yung tubig kasi pag malamig na rin, wala na rin kwenta yun. So ito na tayo guys, mukhang full charge na tayo. Tandaan nyo lang guys, pag nag-charge, ano, hindi basihan din ang gauge. Kailangan kung ano yung timbang para sa aircon na yan, yun ang kailangan maikarga, kasi ang gauge ay hindi accurate, lalo na kung yung panahon ay mainit o so malamig, may discrepancy ang reading natin. So ayan guys, higpitan na natin lahat, no? Ugaliin lang pagka nagagawa tayo, higpitan lahat ng flare nut, yung cap ng sa 3-way valve nya, no? Para iwas leak. So tapos na tayo.